Good morning, brother. Good evening, brother Paolo. Good evening po. Ay, good morning po pala diyan. Oo nga eh. Kakalito, no? Start tayo in 4 minutes. Antayin lang natin sila saglit. Nasagutan mo ba yung questions last week dun sa session 6? Na-screenshot po ba? Ganon. Ay, try nga natin. Hindi nyo ba na-access yung sa Google Drive? Hindi ko po na-access. Hindi mo alam? Sige. May ano ka ba? May Gmail ka ba? Good morning po dyan. Good evening, Brother David. Send ko na lang pala dun sa group chat natin sa Messenger. Yan, nakita niyo ba? Question nung session 6 question. So, number 1, are there areas in your life where sin is holding you back from fully obeying God? Number 2, what practical steps have helped you resist temptation in the past? O paano daw natin paglabanan yung temptation? And number 3, what scriptures or promises encourage you when battling sin? Habang natin si Brother Kenny tsaka si Brother Darren. Try nating sagutan. Try niyong sagutan. Yan. From last session natin.
Oh, yes, Brother David. Sasagutan. Or mag-share. Kahit ano lang, short answer. Oo naman, oral. Para marinig ko naman yung mga boses niya. So, number 1, meron bang mga bahagi ng buhay natin na ano mo yun, pumipigil sa atin sa pagsunod sa ating Diyos. So, yun yung mga bagay na kasalanan, di ba? Na nakakapigil sa'yo or sa akin, gano'n. Sa atin bilang Christian para sumunod sa Diyos. Tapos pangalawa, yung mga practical steps na nakakatulong sa'yo para makaiwas sa lahat. And number 3, anong scripture yung binabalikan natin? Encourage. Ano ka ba? Nararamdaman mo na magkakasala ka pero tinatry mo siyang paglabanan. So, sinong volunteer? Sino mauna? Brother David? Sige, Brother David. Kung ako po yung tatanungin niyo po, honestly po sa akin, ang pumipigil po sa akin para po gawin ko po yung full obedience po sa Panginoon is yung medyo alangan pa po ako, medyo nagda-doubt pa po ako sa plano sa akin dahil hindi pa po klaro sa akin kung ano po yung kung saan po ako tinawag ng Panginoon. Kasi kahit po may ministry na po ako, ang ano naman po doon is dinadagdagan po ng Panginoon yung ministry natin o saan ka po talaga yung a-appoint kasi hindi po ibig sabihin na may ministry ka na is doon ka na po talaga nakalagay. Ang sa akin po, ang nag-hold po sa akin na sumunod po sa Panginoon is doubt po talaga. Yung lack of faith po. Okay. Thank you. So, ano yun? Number 1 yun. No? Brother Paolo naman. Diyan ka ba, Brother Paolo? Nag-bathroom break. Magandang gabi, Brother Kenny. Uy, hello. Mas Brother Kenny nga yun. Nawala si Brother Paolo. Magandang gabi din po. Hindi pa po ako nakakauwi ng bahay. Muulan pa po eh. Payong ka naman. Wala rin po. Wala. Stranded ka. Ginamit ko lang po yung sined nyo na panload. Sige lang. Ano po? Malayo ka pa? Malayo ka pa sa bahay? Po, malayo pa po eh. Sige. Makinig-kinig ka na lang muna sa amin. Ingat sa kalsada. Pero nasa ibang bahay po. Nasa ibang bahay ka. Tatapusin ko na lang muna po para Okay, sige. Na-disconnect si Brother Paolo. So,
Ayun, Brother Kenny, pinag-uusapan namin yung ano, kung makikita mo sa group chat natin yung ano, questions no session 6. So, ano, nag-share na si Brother David ng kanya sa question number 1. Gandang gabi. Welcome, Brother Daryl. Nawala si ano, si Brother Paolo. Technical difficulties yata. So, start na tayo. Or kung wala nang gustong mag-share, no? Start na tayo for session 7. So, close ko lang to. Ating medyo mabagal din yung ano ko laptop ko eh. Kaya close ko lang muna. Then, let's start. So, good evening ulit sa inyo, mga kapatid, and welcome sa session 7. And session 7, our topic for tonight is entitled Doubts and Misunderstandings about God's Call. And the objective of this session is to address doubts about God's calling and ways to seek clarity. Oh. And of course, from God's Word pa rin yun. And for our scripture reading, we'll be reading Mark chapter 9, verse 24. So ulitin ko, Mark chapter 9, verse 24. Pakibasa yun kay Brother David. Tapos, kay Brother Daryl, pakibasa yung Psalm 119, 105. Mark chapter 9, verse 24. And straightway the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe, help thou mine unbelief. Amen. Tapos kay Brother Daryl, pakibasa yung 119, 105. Ano po uli yon yung verse na sinabi niyo po? Psalm 119, 105. Ano yan? Memory verse. Psalms 119. Blessed are the undefiled in the way who walk Hindi. in the Ano, Brother Daryl. 119, 105. Yan. Kita mo yun sa chat ng Zoom chat. 119, 105. Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Thank you po. Thank you. And, nandiyan ka na ba, Brother Paolo? Yes po. Okay. Lead us in prayer para sa ating
Session number 7. Ano po ulit? Opening prayer. Okay po. Let's pray po. Amang banal makapangyarihan sa lahat, kami po yung muling nagpupuwit at papasalamat sa pagkakataon na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa. Panginoon, naway po ay kami po ay maging bukas sa aral na aming tatalakayin, Panginoon. Tulungan niyo po kami tumimo sa isipan namin, sa puso namin, upang taglagin at pagyamanin po namin sa darating na panahon, Panginoon. Panginoon, naway ang i-share po ni Brother TK ay ma-share din po namin sa mga fellows youth na katulad po namin. Panginoon, kayo po ang maghari at maging sentro ng aming pag-aaral ng Lord. Ito lang po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Thank you sa prayer and sa pagbasa ng ating mga verses for tonight. So moving on, teaching point number 1 na tayo. Discuss the natural process of doubt in the faith journey. So, ang verses naman natin dito is Mark chapter 9 verse 24 tsaka 2 Corinthians chapter 12 verse 9. So, sabi nga sa Mark chapter 9 verse 24, and straightway the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe, help thou mine unbelief. So in Mark chapter 9 verse 24, this is the story where Jesus met with the father of a dumb child, of a child with a dumb or mute. Yung dumb, no? Translation niya is mute. Other term niya doon. Mute, dumb or mute spirit. After that, the father of the child asked the disciples to cast out the dumb spirit but cannot do so. So yan yung scenario, no? Kung maalala nyo sa Bible and sa mga ibang preaching. Yan yung bata na or yung anak na may evil spirit. So may kaguluhan doon. Dumating yung Panginoon, di ba? Nagkakagulo or parang may commotion dun sa lugar na yon sa mga scribes. So nakita nila tapos ando dun nga yung tatay ng bata and dala-dala niya yung anak niya, no? Tapos dinala niya sa mga disciples. Tapos hinihiling niya na i-cast out yung evil spirit pero hindi magawa ng mga disciples. Nagtanong yung Panginoon na kung parang ano yung nangyayari dyan, di ba? Gano'n. Tapos sinabi nung tatay. So, doon makikita natin Jesus cast the dumb and deaf spirit after asking the Father if he can believe, because all things are possible to him that believeth. So nakikita mo yun dun sa mga kasunod na verses, no? Sa Mark chapter 9. Basahin natin. Mark chapter 9 verse 24. Or simulan natin sa Mark chapter 9 verse 14. Sabi doon, and when he came to his disciples, he saw a great multitude about them and the scribes questioning them. So meron ngang commotion doon. And straightway all the people, when they beheld him, were greatly amazed and running to him, saluted him, or binati yung Panginoon, they greet him, no? And he asked the scribes, what question ye with them? So, kumbaga, anong nangyayari dyan? Anong mga pinagdidiskusyonan nila?
And one of the multitude answered and said, Master, I have brought unto thee my son, which hath a dumb spirit. So ito nga yung tatay. And wheresoever he taketh him, he teareth him, and he foameth, and gnasheth with his teeth, and pineth away. And I spake to thy disciples that they should cast him out, and they could not. Verse 19, he answered him and said, O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him unto me. And they brought him unto him, and when he saw, straightway the spirit tear him, and he fell on the ground and wallowed, foaming, parang inatake ng epilepsy. No? Alam niyo, epilepsy yung nanginginig-nginig. So, ganun yung nangyari dun sa bata. Sa pag tinignan niyo dun sa yung description. So, pinagsasaktan-saktan niya yung sarili niya, tapos pumiga siya dun sa ground, sa lapag, tapos wallowed foaming, nagpaikot-ikot siya sa, alam niyo yun, yung nagro-roll siya dun sa ground, tapos yun nga, nanginginig, parang inaatake ng epilepsy, na bumubula-bula pa yung bibig, no? And he asked his father, how long is it? Si Jesus Christ, no? He asked his father, how long is it ago since this came unto him? And he said, of a child, bata pa lang anak niya, nangyayari na yun. And oft times it has cast him into the fire and into the waters to destroy him. So ano-anong ginagawa ng evil spirit sa anak niya, no? But if thou canst do anything, have compassion on us and help us. So hingi na siya ng tulong sa Panginoon. Verse 23, Jesus said unto him, if thou canst believe, all things are possible to him that believeth. So verse 24, and straightway the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe. Help thou mine unbelief. So meron siyang doubt and unbelief sa kanyang puso, no? So yun yung nabasa natin. And yung another verse natin is 2 Corinthians 12:9. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. So dito naman in 2 Corinthians 12, verse 9, Apostle Paul asked the Lord 3 times that the thorn in his flesh be removed. No? Hanggang ngayon, di ba, wala pa rin exactly makakasabi kung ano yung thorn in the flesh na yan. Pero kung titingnan natin siya sa yung shinare ko kay Brother Paolo last meeting, no? Yung Bible Dictionary, Strong's Bible Dictionary, makikita natin yung definition ng thorn. 2 Corinthians 12:9. So, yung definition ng thorn ay a bodily annoyance or disability. So, maaring physical or figuratively na something that annoys him. Yung nakakairita sa atin, no? Bilang tao. Kaya nga kung babalikan nyo pa yung verse 7, 2 Corinthians chapter 12, verse 7, sabi doon, unless I should be exalted above measure through the abundance of the revelations. Dinidescribe niya dito how blessed si Apostle Paul from verse 1. Dinidescribe niya na naka-receive siya ng revelation from God, no? Pero sabi niya merong isang bagay na nagkikeep sa kanya to be humble. And yun nga yung thorn in the flesh. Diba? Sabi sa verse 7, unless I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure.
So yung word na buffet doon, it also means to punish him, no? Ibig sabihin, may constant reminder sa kanya na nagkikip sa kanya na maging humble dahil sa blessing na ng revelations na nare-receive niya. No? So, minsan nagkaroon ako ng idea, sabi ko, pinag-iisip-isipan ko yung thorn in the flesh. Sabi ko, ba't kaya hindi binanggit exactly sa Bible? So siguro, sa aking pananaw, siguro kaya hindi siya binanggit sa Bible exactly kung ano yun. Para makarelate tayo mga Christian, modern day Christian, kung ano yung pwede mong i-attach dun sa term na thorn in the flesh. So sabi nga dun sa description, di ba, it is something that punish Apostle Paul and kumbaga annoying siya. So kung physical or literal, maaaring yun nga, disability. Kasi maraming nagsasabi na mga pastor, no? Minsan pag sa mga preaching, sinasabi meron siya malabo na yung mata ni Apostle Paul, so hindi na siya nakakapagsulat. Kaya nga, sa mga sinulat niya na mga letters, gumamit siya ng mga ibang tao, di ba? So, kalimutan ko yung iba. Pero, um, parang isa sa mga nagsulat para kay Apostle Paul is si Dr. Luke, di ba? Isa sa mga letters niya. So, nakikita natin doon. So, yun nga, pinag-isip-isipan ko yung minsan ko in the flesh. So, di ba bago siya na-save si Apostle Paul, inuusig niya yung mga Kristiyano, di ba? Hinahabol niya, pumapatay siya ng mga totoong Kristiyano kasi ang nasa puso niya is yung old tradition, old religion pa yung tama, di ba? So yung mga totoong believers, totoong Kristiyano, totoong pananampalataya, hinahabol niya yun, tapos pinapatay niya, di ba? Kaya sabi niya dun sa Timothy ba yan? Tama ba yan? Sinulat niya dun na siya yung chief sinner, di ba? Sabi niya. Kasi nga, sa dami ng mga nagawa niya na kasalanan. So, ayun. So, naisip ko, kung hindi siya literal and physical, maaaring figuratively, it has something to do with his past, no? Tulad natin mga Kristiyan. Tulad ng question kanina, di ba? Sabi ko kay Brother David. Sinagot ni Brother David, ano yung kasalanan in the past na pumipigil sa atin para sundin ng Panginoon. So yun yung pinag-iisipan ko yung thorn in the flesh. Maaring kung figuratively, yung phrase na yun, thorn in the flesh, maaring. Kasi nga, nandito pa siya sa lupa. So, ibig sabihin, physical, nasa human physical form pa siya. So, yun yung nagiging annoyance sa kanya, di ba? Or nagbabother sa kanya is yung constantly nare-recall niya yung mga pinagagawa niya in the past na kasalanan, yung pagtugis niya at saka pagpatay niya sa mga Kristiyano. So, ako din, nung time na yun kasi, parang parang may pinagdadaanan din ako. Yung mga pinagmumuni-munihan ko din yung mga kasalanan na ginawa ko. And I find it na meron ako mga kasalanan na talagang pag bumabalik sa memory ko, talagang masakit, no? Masakit sa damdamin na baga parang nare-realize ko talaga kung gaano ako pinatawad ng Panginoon, kung ano yung mga kasamaan na ginawa ko dati, at kung kung paano na lang kung walang Panginoon, paano na lang kung hindi niya tinubos yung mga kasalanan natin, di ba? So, saan ako mapupunta? Sa impyerno. So, kaya ako naisip yun sa thorn in the flesh. Medyo napahaba tayo doon. So, yun nga, in 2 Corinthians chapter 12, verse 9, Apostle Paul asked the Lord 3 times
that the thorn in his flesh be removed. But the Lord's response is that his grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness. And in these verses, we can see that even though they know Christ and what he as God can do, there was a hint of doubt in their faith. So nakaka-relate ka na ba, Brother David, katulad sa sagot mo? Yeah. So the father of the child with the dumb spirit said to Jesus, "If thou canst do anything, have compassion." So ba't niya nasabi yung, sabi niya, have compassion and help us. So probably it is because his disciples failed to cast the dumb spirit out. So, siyempre, di ba tayo, minsan, yung tabi ko, ba, merong master, tapos merong disciple. So, kung hindi nagawa ng disciple, minsan meron tayong mga mindset na, ay, hindi alam nung estudyante. Malamang hindi, it's either hindi na ituro nung master, ng teacher, or hindi rin kaya ng teacher, di ba? So, dito sa instance na maaring pwede natin sabihin na dahil nag-fail yung mga disciple to cast out yung dumb spirit, medyo meron siyang doubt. Kaya sabi niya, di ba, dun sa verse na yun, sabi dun sa verse na yun, sabi niya, if thou canst do anything, have compassion and help us. So, it is probably because his disciples failed to cast the dumb spirit out. And yung kay Apostle Paul naman, Apostle Paul asked 3 times, not once, probably because he did not expect the Lord to not remove the thorn in the flesh. Yun nga, sabi niya dun sa umpisa, di ba, parang may tendency siyang itaas yung sarili niya dahil sa mga revelations na natatanggap niya. So in a way, meron siyang parang feeling privilege, di ba? Minsan ganun tayo mga Christian, di ba? May feeling tayo. Feeling na privileged. So I think it's one reason, no, kay Apostle Paul. So it's probably because he did not expect the Lord to not remove the thorn in the flesh. So same with us Christians, when we were called by God to be saved, as we have discussed in the beginning, yung general calling, specific calling, there will be, or there was a point where we ask ourselves the question, is that it? Am I really saved just like that? Diba? Ganun lang ba kadali yun? Sasampalataya lang. So there's doubt, di ba? Parang ganun lang yun. Tatanggapin ko lang. At mananalangin lang ako, tatawag lang ako sa pangalan ng Panginoon at maliligtas na ako. Or with our specific calling in the ministry, when we submit and things get out of hand or out of control, don't we question and doubt if God really did call us to be part of that ministry? So there's doubt. And so our response should be the same with that father, no, yung nagdala ng anak niya. We should say, Lord, I believe, but please help my little faith. So we have faith pero minsan nasi-shake, di ba? So ganun yung nangyari dun sa father ng child, no, nung hinihiling niya na i-cast out yung evil spirit sa anak niya. And also we should have the same response like with Apostle Paul, to glory in our Christian trials, for it is where the power of Christ will be seen. Tulad nung shinare ko kanina sa inyo, no? Nung pinagmumuni-muni ako yung thorn in the flesh ni Apostle Paul. So kung wala yun sa akin, sarili ko, kung hindi ko mare-recall yung mga bagay na nagawa ko dati, mga kasalanan ko, di ba? Mga kabulastugan ko sa buhay na nag-lead sa mga
kasalanan, di ba? So, paano ko ma-appreciate yung salvation na binigay ng Panginoon sa akin kung hindi manunumbalik sa memory ko yun. So, it doesn't mean na hindi ako saved or hindi ko tinanggap yung salvation, di ba? Pero it's something na yes, annoying kasi bumabalik sa isipan mo, di ba? Pero it is also where na makikita natin yung power of salvation, di ba? Mas ma-appreciate natin yung salvation, yung gospel. Parang katulad dun sa di ba? Yung story sa Bible, yung pinatawad ng nung pinatawad ng Panginoon yung tawag dito, nung pinatawad nung Panginoon yung mga may utang, di ba? Yung naalala niyo ba yun? Yung Bible verse na yun, yung story na yun. So mas na-appreciate nung mas malaking yung utang, di ba? Na pinatawad na parang huwag mo nang bayaran yan, di ba? So in our day parang gano'n, di ba? So kung ako umutang lang ako ng 100 tapos sabi nung inutangan ko, sige okay na yan. Tapos yung isa umutang ng 1 million tapos biglang, sige okay na yan. Di ba? Sinong mas makaka-appreciate ng pinatawad? Yung mas malaki ang inutang, di ba? So in a way, ganun yung realization ko dun sa thorn in the flesh. So it helps our doubts and sometimes unbelief sa ating pananampalataya. So moving on, number 2, distinguish between or differentiate between doubt and unbelief. So Hebrews chapter 11 verse 6, medyo bilisan natin. 8:38 na. So doubt and unbelief. Hebrews chapter 11 verse 6, sabi doon, but without faith, it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. So, ito, speaks about personal yung Hebrews, di ba? Yan yung tinatawag Great Hall of Faith kasi nabanggit dyan yung mga prominent Bible characters. So, letter A, doubt is seeking understanding or clarity while still trusting God. And letter B, unbelief naman is a refusal to believe or trust in God's word. So here, I think the best biblical example of doubt is Abraham when he asked the Lord about the people in Sodom. Naalala niyo yun? Story sa Sodom. So, di ba? Ando doon ang example, sabi, Abraham politely and humbly asked God permission to speak and question what would happen to Sodom if there are a few righteous people in there. So, di ba? Ito yung difference ng doubt and unbelief. Ulitin natin. Abraham, he politely and humbly asked God permission to speak. Hindi lang siya basta-basta na lang nagsalita sa Panginoon, no? Pero makikita nyo doon na humingi muna siya ng pahintulot, signifying na hindi niya or hindi negative yung way ng pakikipag-usap niya sa Panginoon. And saan ako? So what would happen to Sodom if there are a few righteous people in there? Sabi ko dito, we can see this in Genesis 18:25. So pag binasa natin yung Genesis 18:25,
Sabi ni Abraham, that be far from thee to do after this manner, to slay the righteous with the wicked, and that the righteous should be as the wicked. That be far from thee. Sabi niya, hindi yun yung character mo, Panginoon. Shall not the judge of all the earth do right? Diba? Sabi niya, kilala kita eh. Kumbaga yun yung ano natin, no? Loose translation in Tagalog, parang kilala kita eh, hindi ka ganyan. Kaya tinatanong niya, kino-confirm niya. Kaya sabi natin dun sa definition ng doubt, seeking understanding or clarity while still trusting God. So we can see this in Genesis 18:25, yung binasa natin. Abraham knows that God is just and a righteous judge. So he doubted that he will slay the righteous with the wicked, no? And an example naman ng unbelief, a refusal to believe or trust in God's word in Numbers chapter 13 and 14. So, ito yung story where Moses sent the 12 spies to explore the land of Canaan. And as you know, when they returned, 10 of the spies report that the land is filled with giants and that the Israelites would not be able to conquer it. So, mahirap to. Parang ganun, di ba? Sa atin. Parang sa basketball, di ba? Mahirap to. Latangkad na nasa loob, ah. Di tayo makakascore. Parang ganun, di ba? So, their negative report leads to widespread fear and rebellion among the people. O, tama nga naman, di ba? Lalo na sa mga katulad kong maliliit na tao lang. Nakakatakot talaga kung giant yung, di ba? Oh, maliit lang tapos parang ano, di ba? Si Pastor Sip matangkad eh. Malaki, di ba? So, pinagtabi kami noon, hindi nakakatakot talaga, di ba? Pag nagalit siguro yun. Or kung hindi siguro save si Pastor Sip, di ba? Nakakatakot makaaway yun. And, and then, so sabi dito, the majority of the Israelites choose to believe the 10 spies report. So, imbis na magtiwala sila sa Panginoon, di ba? Doon na sila naniwala sila doon sa nakasalamuhan nila. So, this is demonstrating their unbelief in God's promise and power. And as a result of their lack of faith, God declares that generation will not enter the promised land. And they wander in the wilderness for 40 years. So this story illustrates the consequences of unbelief and the importance of trust or trusting in God's promises. So yun yung pagkakaiba, no, ng doubt and unbelief. Yung doubt, in a way, medyo okay pa siya eh. Kasi gusto mong maunawaan ba or kaya ka nag-aalinlangan, di ba? Yun yung doubt eh. Nag-aalinlangan. Bakit? Kasi gusto mong maintindihan yung isang bagay. Gusto mong maunawaan bakit ganun yung nangyayari. Parang katulad kay Apostle Paul, di ba? Pwede naman isang beses lang siya nagtanong kasi kilala rin niya yung Panginoon, di ba? Katulad kay Abraham, pwedeng isang beses lang rin siya nagtanong. Pero di ba, ang dami niyang tinanong na numbers, 50, 45, 40, hanggang sa makarating siya sa 10, di ba? Inulit-ulit niya. Kasi gusto niya maunawaan kung ano yung mind ng Panginoon, di ba? Kung sa bagay na yun. Kasi nga, kilala niya yung Diyos niya. Alam niya na hindi napakalayo sa character ng Panginoon na madamay yung mga matutuwid sa mga wicked person, di ba? Para ma-judge sila kasama ng mga wicked person. So that's the difference between doubt and unbelief. So number 3, how does Scripture can provide clarity naman? So nabasa rin natin yan kanina.
So letter A, use God's word as guidance. Psalm 115 and Proverbs 3, 5 to 6. Binasa ni Brad Daryl yan ganina, no? Psalm 119, 105. Thy word is a lamp unto my feet and a light to my path. Tapos Proverbs chapter 3 verses 5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart and lean not into thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. So letter B, pray for wisdom and confirmation. So James 1:5, if any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. And also Jeremiah 29:11, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. So kapag may doubts tayo, yan yung mga verses na pwede nating balikan, no? To at least put our hearts and minds at rest, di ba? Kapag nagda-doubt tayo, so ako din madalas nagda-doubt. Nakakahiyang aminin, no? Pero nagda-doubt din ako madalas. And, totoo, it's yung word of God. It will give you guidance, no? And confirmation, no? And it will clear your head, no? About dun sa noise ng doubt. Kasi, yun nga, sabi nga natin, di ba? Bilang Christian, at some point from salvation up to now, meron tayong experience na pag binalikan natin, masasabi natin na makikita natin yung galaw ng Panginoon, di ba? Yung gawa ng Panginoon. And I think it's also one way, no, to provide clarity sa buhay natin bilang mga Kristiyan. If babalikan natin yung mga experiences na yun, na naramdaman natin yung presensya ng Panginoon. Kasama natin siya. Makalampas tayo sa mga bagay na hindi natin ini-expect na malalampasan natin, di ba? Kasi it helps para ma-clear out yung doubt natin. So, tulad nung number 1 natin, no? Yung katulad nung sa tatay ng bata. He said na, Lord, I believe, and please help my unbelief. Sabi niya. So, dapat ganun din tayo. Kapag dumarating tayo sa panahon na nagda-doubt tayo, huwag tayo mag-focus dun sa doubt. Mag-focus tayo dun sa Panginoon natin. Humiling tayo sa Kanya din. Sabi sa James 1:5, bigyan niya tayo ng wisdom. And sabi doon, hindi naman nagdadamot or nagwi-withhold ang Panginoon sa pagbibigay ng wisdom. Binibigay niya abundantly or walang pagpipigil. He give it liberally. And also, yun nga, no, the Lord is good. He does not think of evil towards us. So, may example nito, si Joseph, di ba? Nung binenta siya ng mga kapatid niya sa Egypt, di ba? Ano sabi niya nung nagkaroon sila ng pagkakataon magkasama-sama or reunion? Ang sabi doon, ang sabi niya sa mga kapatid niya, wag na nilang isipin yun because you meant it for evil but God meant it for good. So sabi nga nila, ano yun? Yun daw yung Romans 8:28 ng Old Testament, diba? Sabi ng Romans 8:28. Basahin natin. Romans 8:28.
And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. So, di ba? May purpose ang Panginoon kay Joseph. Tapos siya, dinala sa Egypt, di ba? To preserve His people. Kasi kung nagkaroon ng famine, tapos hindi na wala dun si Joseph at that time, di ba? So, paano na lang ang mga Israelites? Pero, yun nga, God knows everything. He is in control. And sabi nga dun sa Jeremiah 29:11, di ba? To give you unexpected and sabihin something good overall. Di ba? Pag tinignan mo yung whole picture. And sana ako. Number 4, biblical example, Gideon. O ito pa, isa pang example pa. Si Gideon he asked for 2 signs with the fleece showing his hesitancy to act without confirmation. Di ba, tinawag siya ng Panginoon kasi sa Book of Judges, di ba? So, si Gideon ay makikita natin sa Judges chapter 6. So, though Gideon has a calling from God, di ba? To be their judge. The judge is hindi lang siya prophet, di ba, or messenger from God. Ano siya? He is a deliverer of God's people. Kasi di ba, sa Judges, makikita natin yung cycle na paulit-ulit, nagawa ng masama yung Israelites, tatalikuran nila ang Panginoon. Tapos kapag hindi na nila ma-bear or di na nila kayang indayin yung consequences ng mga kasalanan nila, di ba? Parang tayo rin ngayon, modern day Christians. Pagka hindi na kaya, tatawag sa Panginoon. Pero pagka tinulungan na ng Panginoon, tatalikuran ng Panginoon, balik na tayo sa happy-happy buhay natin, di ba? So, ganun din modern day Christians. So, ganun din sila dun sa Judges, no? Dun sa story ng Judges. Pagka masarap ang buhay, masaya, abundant, peaceful, blessed, yan. Hindi sila nakakalimutan nila ang Panginoon. Gagawin nila yung kung ano yung tama sa paningin nila. Diba? Sabi dun sa natin. Sabi, Judges chapter 6, verse 1. And the children of Israel did evil in the sight of the Lord, and the Lord delivered them into the hand of Midian 7 years. No, minsan pinapahintulutan ng Panginoon na magkaroon tayo ng trials, di ba, sa buhay natin. For what? Para ma-realize natin na He is there and siya dapat yung sinasandalan natin, di ba? Hindi yung nasa environment natin. Nakikita natin na yun nga, peaceful, abundant tayo, blessed tayo, marami tayong pera, gano'n. So, hindi na natin kailangan ng Diyos kasi marami tayong pera or masaya tayo sa panahon ngayon. Which is mali, di ba? Dapat ma-recognize natin na sa Panginoon nagmumula lahat yun. Sa Kanya lahat ng gagaling. Bakit natin na-enjoy yung peace, yung abundance? Parang tayo dyan sa Pilipinas, di ba? It is by God's grace and mercy na malaya tayong nakakasampalataya sa Kanya or nakapag-worship sa Kanya. Hindi katulad sa ibang part ng mundo. For example, yung kinikwento ng isang ka-churchmate namin na nagpunta sa Pakistan dati. So, yun nga, sa Pakistan, napakagrabe ng discrimination sa Christianity. So, talagang binubuwis nila yung buhay nila kapag na-convert sila to being a Christian. Kasi nagdi-disown sila ng family nila. Tapos yung iba, namamatay. So, meron din ganun sa China na
last na nabalitaan namin, meron pa ring mga talagang Christians na nagmi-meet sila underground, no? Sa mga basement. Tapos pagka pumupunta sila sa isang lugar, yung iba may dalang cake. Kasi pag naharang sila or na-question sila kung saan sila pupunta, sila marami doon. Sabihin nila merong birthday party. Pero in reality, ano yun, parang Sunday worship service nila. So, yun. Tapos tayo dyan sa Pilipinas, taken for granted yung ano, di ba? Yung pagsamba sa Panginoon. Kasi napakalaya natin. Napaka maluwag ng pagiging Kristiyano dyan sa atin. Hindi katulad sa sa mga ibang lugar, no? So, sa Africa, meron din. Nung nakaraan, kinidnap yung pastor na share sa amin sa mga prayer meeting din sa Zoom. May pastor kinidnap, hiningan ng pera kasi alam Christian, tapos nakikita na merong mga bumibisita sa kanya na mga American missionaries and pastor. Siyempre, pag nakita Amerikano, isip nila dollars, di ba? So, hinihingi yan. Parang nung last time yata, hinihingi yan yata ng para mga $10,000 pa. Ganun. Tapos hindi lang isang beses nangyari sa kanya yun. Parang pangalawa na or pangatlo, kaya sabi nung nasa prayer meeting kami, pray for him nga, yung pastor na yun, no? Kasi talagang in danger yung buhay niya kasi maaring dahil pag hindi nagbigay ng pera, hindi siya i-release and patayin na siya ng mga unbeliever doon sa Africa. Tapos tayo, sa atin, sa Pilipinas, ang daling sabihin na parang Christian ako, di ba? Kahit hindi totoong Christian, nag-identify sila, papakilala sila sa iyo, Christian. Lalo na sa mga ano, di ba? Kababaihan sa church, di ba? Mga nandiligaw sa kanila, so para i-entertain nila, magpapanggap na Christian din. Yung mga lalaki, di ba? Isa sa mga, so napakadaling sabihin Christian. So ba't ba ako napunta doon? Ayun, so yung Israelites, di ba? Yung pag mabuti yung buhay nila, nakakalimutan nila yung Panginoon doon sa Judges. So dito yung example, yung doubt ni Gideon. Kaya humingi muna siya ng sign sa Panginoon, di ba? Sabi niya nung una, di ba? Maglalabas siya ng fleece. Tapos sabi niya, kung totoo yung pinapagawa mo sa akin, give me a sign na mabasa yung fleece, di ba? Tapos yung lupa around that ay tuyo. So ginawa ng Panginoon. Tapos kinabukasan, wrap up na tayo. So yun, ginawa ng Panginoon, di ba? So kinabukasan, pinagpag niya yung fleece and piniga niya. So nakakuha siya ng isang bowl ng tubig dun sa fleece. And then the next sign naman, binaliktad naman niya, di ba? Sabi niya, mabasa yung kapaligiran pero yung fleece hindi matuyo. So again, pinatunayan ng Panginoon sa kanya na totoo yung calling sa kanya ng Panginoon to be the judge of Israel, to deliver Israel from the Midianites, di ba? Dun sa story na yun. And saan tayo? Yun. So, questions to answer. What doubts do you face about God's calling? So, i-post ko to ulit dun sa sa group chat para by next week meron kayo ulit ma-share sa start ng session natin. So, question number 1, what doubts do you face about God's calling? And question number 2, how does knowing God has a plan for you help address your doubts? So, share your personal
reflections, no? So, yun nga, sabi dito, sa pinag-aralan natin, lean on God's word. So, sabi sa Proverbs chapter 3, verses 5 and 6, di ba? In all thy ways acknowledge him, and he shall direct your paths. Lean not unto our own understanding. So, with that, let's end in prayer. So I close us with prayer. Let us pray. Heavenly Father, we thank you again for this evening. We thank you for the time that you have given us to learn from your word, to know the difference between doubt and unbelief. Lord, please help our unbelief. And if ever we have doubt, Lord, I pray that you help us to see that you are our God, and you are in control, you are sovereign, you love us, Lord, and you have great things planned ahead of us. And sana, Panginoon, matutunan namin na patuloy kaming magtiwala sa iyo at balikan namin mga panahon na tunay naming naramdaman ang iyong presensya, ang iyong pagsama sa amin sa mga panahon na kami ay may pinagdadaanan. At maalala din namin, Panginoon, na kasama ka pa rin po namin kahit na hindi namin nararamdaman ang iyong presensya sa mga ibang pagkakataon dahil nakakalimutan namin na tumingin sa iyo pagkus nagfo-focus kami, Panginoon, sa mga bagay na gumugulo sa aming mga damdamin, sa aming mga isipan. Panginoon, sa gabing ito, dalangin ko po patuloy ang iyong pag-iingat sa aking mga kapatid sa Pilipinas. Sila Brother Daryl, Brother David, Brother Paolo, and Brother Kenny. Patuloy po silang pag-ingatan at gabayan. Samahan mo po sila sa lugar na kung nasaan man po sila ngayon. At dalangin ko po ang iyong pagpapala sa kanilang pag-aaral, sa kanilang ministry. Ikaw po ang magbigay ng kalaguan sa bawat isa sa kanila at ganun din po sa kanilang mga ministry katulad ng soul winning, Panginoon. Ganun din po yung pagdadala ng mga tao sa church. Pag-ingatan mo po si Brother Kenny sa kanyang pagdadrive at gamitin mo po ang bawat isa sa kanila upang maging pagpapala sa kapatiran, makapag-encourage at makapagbigay kalaguan sa mas nakababata sa kanila sa edad at ganun din sa nakababata sa kanila sa maturity, Panginoon. Alam ko po na ikaw ay may plano para sa kanila. Dalangin ko po na patuloy mo silang akayin at gabayan patungo dun sa kanilang special calling, sa kanilang mga ministry. Sila ay kabahagi ng katawan ng Iglesia, Panginoon. Kami po ay muli papasalamat at humihingi ng tawad sa aming mga kasalanan, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. In Jesus Christ's name, Amen. Okay. Meron bang meron bang, ako ba to? Hindi ko alam eh. Sa chat kasi may nakalagay, I'd like to share this whiteboard. Ako ba yun? Or si Brother David ba yun? Okay. O, nag-aalala ako sabi ko, naku, meron yatang gustong mag-participate, kaya lang mukhang susobra na naman ako sa oras, kaya hindi ko pinapansin kanina. Napindot lang pala. Ay, salamat. Magandang gabi ulit sa inyo and God bless. So next week pala wala tayo, no? Tama ba?
Kasi nasa camp yung karamihan sa inyo. Hindi pa yata sure lahat. Okay, so ingat and God bless. Good night. So, bye-bye. Thank you po. Welcome.